mag-asawang naulila sa mga anak. Isinalaysay ng Macklin's Gold Crown Designs. May mga magulang na hindi kailanman nangarap yumaman. Ang tanging hiling nila ay makita ang kanilang mga anak na lumaking mabubuti, ligtas at masaya. Ngunit darating pala ang panahon na kahit buhay pa ang lahat, para ka na ring naulila. Hindi dahil pumanaw ang mga anak, kundi dahil unti-unti silang nawala sa piling ng kanilang mga magulang. Ito ang kwento ni Mang Andres at Aling Rosa. Mahigit 30 taon silang nagsama bilang mag-asawa. Biniyayaan sila ng 4 na anak. Noong maliliit pa ang mga ito, punong-puno ng tawanan ng kanilang bahay. Araw-araw ay may naghahabulan sa bakuran. May umiiyak, may nagtatawanan, may nag-aaway dahil sa laruan. At tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain sa iisang mesa. Simple lamang ang kanilang buhay. Mangingisda si Mang Andres. Naglalabada naman si Aling Rosa upang may pandagdag sa gastusin. Minsan ay isang ulam lang ang kanilang pinagsasaluhan. Ngunit sapat na iyon dahil buo ang kanilang pamilya. Lumipas ang maraming taon. Isa-isang nakapagtapos ang kanilang mga anak. Ang panganay ay nagtrabaho sa Maynila. Ang ikalawa ay nag-abroad. Ang ikatlo ay nag-asawa at nanirahan sa malayong probinsya. Ang bunso naman ay nakahanap ng trabaho sa ibang lungsod. Masaya ang mag-asawa. Sabi nila, "Salamat, Panginoon, natupad ang pangarap naming mapagtapos sila." Ngunit hindi nila alam, kasabay ng pag-abot ng pangarap ng kanilang mga anak ay ang unti-unting pagkawala ng dating sigla ng kanilang tahanan. Ngayon, tahimik na ang kanilang bahay. 2 plato na lamang ang inilalabas tuwing kakain. 2 tasa ng kape na lamang ang nasa mesa. 2 tao na lamang ang nag-uusap. Minsan, buong araw silang walang naririnig kundi huni ng mga ibon at ingay ng hangin. Isang umaga, habang nagwawalis si Aling Rosa sa bakuran, napansin niyang nakasabit pa rin ang lumang duyan. Napangiti siya. Ngunit agad ding nabaluha. Naalala niya kung paano noon nagtatalunan doon ang kanyang mga anak. Bigla niyang sinabi, "Andres, naaalala mo ba noong halos hindi tayo makatulog dahil sa kakulitan nila?" Ngumiti si Mang Andres. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang lungkot. "Oo, noon gusto nating tumahimik ang bahay. Ngayon naman hinihiling nating marinig ulit ang kanilang mga boses." Napayuko silang dalawa. Tuwing Pasko, umaasa silang uuwi ang lahat. Ngunit kadalasan, may dahilan. "Ma, busy po sa trabaho." Baka sa susunod na lang. May pasok ang mga bata. May lakad po kami." Naiintindihan nila. Hindi sila nagagalit dahil alam nilang may sarili na ring buhay ang kanilang mga anak. Ngunit sa bawat pagtanggi, parang may maliit na bahagi ng kanilang puso ang unti-unting nababasag. Minsan ay naghanda si Aling Rosa ng paboritong pagkain ng kanilang mga anak. Adobo,
sinigang, pritong isda, at paborito nilang bibingka. Akala niya may biglang darating, ngunit inabot ng gabi. Dalawa lamang silang kumain. Habang naghuhugas ng pinggan ay palihim siyang umiiyak. Lumapit si Mang Andres, hinawakan ang kanyang kamay, at marahang nagsabi, "Huwag kang malungkot. Masaya ako dahil naging mabubuti silang tao. Pero sana, kahit isang araw lang sa isang taon, maramdaman ulit natin kumpleto ang pamilya." Napaluha si Aling Rosa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pangungulila. Maraming magulang ang ganito ang nararamdaman. Hindi nila kailangan ng mamahaling regalo. Hindi nila hinihingi ang malaking halaga ng pera. Ang gusto lang ang nila ay ang marinig muli ang tawag na Ma, Pa. Ang makasabay muling kumain ng kanilang mga anak, ang makayakap ang kanilang mga apo, at ang maramdamang hindi sila makakalimutan. habang may panahon pa, habang naririyan pa ang ating mga magulang. Maglaan tayo ng Kahit kaunting oras, tumawag, mag-video call, bumisita, yakapin sila dahil darating ang araw. Nagugustuhin nating gawin ang lahat ng iyon. ngunit pakahuli na ang lahat. Abangan ang part 2. Ang isang tawag na napabago sa kanya.